Hello everyone there na watching my videos. Ang ganda pa naman ngayon ng morning kasi a little bit cloudy at the same time guys, kaliligo ka lang, fresh. So, ang sarap sa pakiramdam. Diba? So, by this time round, I'm gonna share something. Today's topic, it is about apology. So guys, apology. Kadalasan sa atin, nahirapan manghingi ng apology. Pero, ang bilis makaka-offend ng kapwa. Diba guys? Totoo yun? Okay, when we let our emotions works more than our mind, I tell you guys, or working your emotions without thinking anything, without any consideration, you're gonna be in a big trouble. Usually guys, nangyayari yan na pag tayo ay nagpapadala sa emotion natin at hayaan natin ang emotion natin magmanipula sa atin, talaga naman, nakakasakit ka ng kapwa, nakaka-offend ka na hindi sa oras. Kung baga, darating din ang oras din naman na pag nagawa mo na yan, kapag nakagawa ka ng ganon, sigurado, uusigin ka ng konsensya mo. Sabi nga nila may mga tao na walang konsensya. Yes, yun yung mga tao na walang konsensya, kaya gumagawa sila directly sa kapwa nila without thinking any single things kung ano ang magiging consequences sa mga bagay na gagawin nila. Diba? Okay, let me share you about apology. Alam ko na may mga tao talaga na nahihirapan mag-apology kasi nga nagpapamanipulate sila ng kanilang ego. Alam mo kung minsan, makakagawa tayo ng kasalanan, I don't care kung nakapagsalita ako sa kanya ng masamang, importante na ilabas ko. Pero, there is some other ways guys. There's a lot of ways kung paano natin ilabas sa tama ang sama ng loob natin sa kapwa natin na hindi na natin kailangan na durug-durugin ang puso ng kapwa natin. At without thinking din na kung sa iyo din gagawin yun, ito na nga lagi ko sinasabi. Usually sinasabi ko na sa mga friends ko or any people na nakaka-offend sa ibang tao, lagi ko talaga sinasabi sa kanila, why don't you try to put yourself into their shoes first para maintindihan mo kung anong maramdaman nila. Whom to apologize? Whom to apologize? Ito yung tanong. Kanino ka ba dapat mag-apology? Of course, to someone that you've been hurt, insulted, and someone you teased, and accused wrongly. Doon ka, nakaka-offend ka man, doon ka sa tao mag-apology. Anyway, what makes a person sorry? So, maganda ito ang tanong guys. Kuminsan kasi, hindi natin nalalaman kung ano yung naramdaman ng kapwa natin, kung ano ang sakit na dinanas ng kapwa natin na ginawa natin ng hindi maganda kung hindi rin mangyayari sa atin. So, what make the person sorry? Of course, guys, ikaw na nakagawa ng kasalanan, pag once maranasan mo na ang mga bagay na naranasan niya sa ginawa mo, doon mo na yun maramdaman na masakit pala. Masakit pala ang ginawa ko doon sa kanya kasi nasaktan din ako sa ginawa niya sa akin. 'Di ba? Kung minsan, kailangan natin masaktan para matuto tayo. Talaga, no? Ikaw na nga nakakagawa ng kasalanan. And after a few hours or a few days after tomorrow, the next morning, you realize that you did hurt that person. But instead of apologizing directly, anong ginawa mo? Punta ka kung kanino-kanino, and then mamasamain mo pa siya. Pilit mong pinagtatakpan ang mga bagay sa sarili mo. Ang worst pa dyan, nakagawa ka na nga ng kasalanan sa kapwa mo, manggamit ka pa ng tao para maiparating na sorry ka sa ginawa mo. What the hell, guys? You should know, you are old enough to understand kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, and you should find out what you're gonna do
to apologize the person. Hindi yung gagamitin mo kung sino-sino sa pamilya mo or sino man sa kapitbahay mo, kaibigan mo. You know what guys, I tell you honestly, I hate this type of person na nakakagawa ng kasalanan and then manggamit pa ng ibang tao para lang masorry, para lang maiparating ang sorry. Like for example, nakagawa ka ng kasalanan. Nakapagsalita ka ng hindi maganda sa kapwa mo. Nakaakusa ka, nakapambintang ka. Tapos, lalapit ang member of your family or your friends at sasabihin dun sa tao na, ay, pasensya ka na sa kanya ha. Pasensya ka na kung nasaktan ka niya. Pasensya sa ginawa niya. I really hate that kind of person. And that person then, you know what? That person na nagpapagamit din sa tao na nakagawa ng kasalanan sa kapwa niya, naku po, ang tanga-tanga mo. Sa totoo lang. Kasi anyway ha, hindi naman yan bata. Hindi siya bata na kailangan mo siya i-apologize doon sa tao na sinaktan niya. Although kahit ano pa, mag-ama man kayo, magnanay man kayo, magkapatid man kayo, let that person to say sorry, let the person to apologize directly to the person that she's or he been hurt. Hindi yun pwede na uutusan ka or mag-utos ka kasi ikaw yun eh. Ikaw yung gumawa ng kasalanan na yun eh. Ikaw yung nakasakit sa kapwa. You are so dependent. You are so immature. Ikaw na nga nakagawa ng kasalanan tapos i-ano mo pa dun, uutusan mo pa yung iba para mag-sorry para sa'yo. Napaka-immature mo na tao. So nahirapan ka ba? Nahirapan ka mag-apologize sa isang tao directly? Pero hindi ka nahirapan, nasaktan mo siya, harap-harapan, lalo na sa harapan ng mga tao. Diba? Yun yung masaklap eh. Hindi ka hirap, at ang dali-dali lang sa'yo, sobrang talas ng dila mo, magsalita ng hindi maganda sa kapwa mo, directly, in front of everybody, in front of those people, or in the public. Pero, sa pag-apology, nahirapan ka, nauutal ka. Ano ba yan? Ako nabubulo lang ako dito sa pagsasalita, pero pag sabi na ako ay magsusorry, pag ako ay may ginawang kasalanan sa kapwa ko, hindi ako nauutal dyan. And my mind is working so hard kung paano ko maiparamdam ang apology ko doon, ang sorry ko sa tao na ginawa. How to get someone to apologize? So, paano ba? Paano kung ako ginawa ng kasalanan din ng tao, paano ko rin malalaman na talagang sorry siya sa ginawa ko? Kaya nga ako guys nag-iingat eh. Hindi basta-basta ako nagbibitiw ng salita na hindi ko talaga kayang panindigan. Or ibabalik sa akin yon. Ayaw ko yon. I have to make sure pag ako magsasalita, siguraduhin ko na tama, totoo. Kasi mahirap magsalita tayo na ibabalik sa atin na hindi naman pala natin kayang tanggapin. Diba? At kung ang tao mag-sorry sa akin ha, it's not more than enough on me that they will say sorry sa nagawa ko. I have to see it deeply how sincere you are. Kaya mahirap eh. Sabi nga nila, mahirap magpatawad. Kasi, hindi talaga madali magpatawad guys, lalo na sa mga tao, magsasalita, makagawa sa atin ng kasalanan pagkatapos sabihin lang sa atin na sorry, pero without sincerity. Diba? How do you express your apology? Express deeply. Make sure apology is acceptable. Gagawin mo ang lahat kung paano maparamdam sa tao na yan na sorry ka sa ginawa mo kasi besides, ginawa mo rin ang lahat kung paano mo siya saktan, kung paano mo siya akusahan, kung paano mo siya iskandaluhin, kung paano mo siya bastusin, ginawa mo yun. Ginawa mo yun. You did such a hard work para lang masaktan mo siya. Diba? Why don't you work so hard na sorry ka sa ginawa mo? Ang pagsusori natin gamit ang ibang tao, it's not a hard work. Huwag kang mag-utos kung sino-sino dyan para iparating sa kanya na sorry ka sa ginawa mo. That is because you are so insensitive and immature brat.